Hello, magandang hapon sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na tumatangkilik ng programang Buhay Kristiyano. Ito po ay handog po sa inyo ng Bombo Radio at ng Christ New Creation Philippines. Hello sa lahat po ng mga CNCF sa buong Pilipinas. Hello ang lahat ng mga CNCF dyan po sa USA, sa Asian Nation at sa New Zealand. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang programang ito ay patuloy na nagdudulot at nagbibigay sa atin ng mga salita ng Panginoon. At sa lahat ng dako na marinig po ng programang ito ay patuloy po namin kayo na inanyayahan na makinig sapagkat ito po ay nagbibigay karagdagan po sa atin, sa ating mga kalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Hello din po sa lahat ng mga Kristiyano, mga manggagawa, mga kapatiran natin sa iba't ibang pananampalataya o iba't ibang pangalan ng anumang church na kinaaniban po ninyo. Basta ito po ay Christ-centered at sumusunod talaga sa purong salita ng Diyos, which is the Bible, ay binabati ko po kayong lahat. Mabuhay po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. At sa hapong ito, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay makinig po tayo ng isang napagandang awitin. Dance
tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Sa hapong ito, ang akin pong ipapahayag o i-share po sa inyo ay matutunghayan po sa Roma chapter 11. Mag-i-start po tayo sa verse 25. Ganito ang nakasulat sa verse 25. Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel. Ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Kapag sinabing sa lahi ni Jacob, ito po yung lahi po, yung tinatawag po nating dito po nagmula si Abraham, Isaac, then Jacob. Then ito rin po yung pinagmulan po ng 12 tribes, okay? Si Jacob po noong tinawag siya ng Diyos ay ang pangalan po niya ay Jacob. Nung naging tapat po siya ay ang tawag po sa kanya ay Jeshurun, Israel. At nung naging faithful, siya na po yung si Jeshurun. Now, mga kaibigan at mga kapatid, sa verse 28, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Wow, praise the Lord. Ito'y isang hiwaga. Hindi gaano itong maintindihan, pero kailangan may magpaliwanag. Kailangan po ay there is the anointing of the Holy Spirit that will teach us or to understand what the Bible is saying about unto us as a people. Well, ito po ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa salitang ito sa Roma chapter 11 verse 25 hanggang 26. Mula pa noon mga kaibigan at mga kapatid, kung papansinin ninyo, ang laman po ng Biblia ay parang halos umiikot lang, mga kapatid, sa bansang Israel. Itong Biblia, wala po tayo mabasa dito kung ano po yung naganap at nangyari, kung paano po na-discover ang Pilipinas. Wala ka ring mabasa dito kung paano po nangyari ang pagkalupig o kaya'y pagkamkam sa atin ng mga dayuhan. Wala ka pong mababasa dito sa Biblia. Mula Heneses hanggang dito po sa Pahayag, kung papansinin po nyo rito, ito po ay salita ng Diyos. Bagamat ito'y salita ng Diyos, bakit may mga tao na nakalagay dito at may mga bansa? Hindi po ba? Nabasa ko na po lahat ang Biblia. Kahit na po isa lamang sana na salita na binanggit na ang Pilipinas o ang China, Japan, mga kaibigan, ay kasama na doon sa unang
paglaganap sa creation ng Diyos o sa mga ministeryo ng Diyos o ng Panginoon noong unang panahon? Ay wala. Dito ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation, kung papansinin nyo, halos ang mga nakasulat dito ay mga Hudyo, mga Israel. Nakasentro, mga kaibigan. At may mga sulat na lang dito si Pablo na bumabanggit na rin ng mga tumutukoy na rin sa mga ibang bansa. Tulad ng Roma at mga iba-ibang lugar na. Bakit? Ito po yung talagang hiwaga na sinasabi ng Biblia. Sabi niya, mga kapatid, okay, may isang hiwaga. Kapag sinabing hiwaga, hindi ito basta nalalaman sana ng tao o kahit ito ay ipaalam mo, kung hindi pa rin po niya maintindihan, magsisilbing ito pa rin ay hiwaga para sa kanya. Ngunit, mga kaibigan, tayo na nakakaalam sa panukala at plano ng Diyos, sinabi na sa atin ng Diyos kung ano ang hiwaga. Katulad po yung tinatawag na rapture, ito isang hiwaga. Binabasa ito ng maraming sekta. Binabasa ng kung sino-sino ring mga tao. Pero hindi pa rin nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagparito ng Panginoon. Hiwaga. Tuloy ko po itong binabasa natin, dito po tayo mag-concentrate, kaibigan. Mga kapatid, sabi niya, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Mayroon pong ibubulalas, mayroon pong i-expound o i-exeges. Mayroon pong salita na dapat nating malaman ayon kay Apostol Pablo, na sabi niya, kailangan nating malaman ito, mga kaibigan, upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Well, may mga tao po na mataas ang palagay nila sa kanilang sarili. Kapag ito po ay nangunguna, kung pinag-uusapan po natin ay ang kabuhayan, medyo may konting pagmamataas po yan. Kapag nangunguna ang kanyang kaalaman, ibig sabihin po nito, matalino, intelihente. Medyo may kataasan din po yan. Kapag isa kang kilala sa bayan o sa lipunan, o ikaw man ay mataas na nasa gobyerno, o ikaw man ay mataas sa militar, o ikaw man ay isang artista o celebrity, mataas din ang palagay mo sa inyong sarili. Pero kung ikaw ay mahirap, maaring kokonti ang iyong kamag-anak at hindi pa nakakaangat. Ngunit kung ikaw ay maliit na tao at pagkatapos ay wala kang, may tsura ka pero parang mismong sarili mo hindi mo matanggap. Aba mga kaibigan, parang ang pagtingin mo sa sarili mo ay kaiba ka sa mga ibang tao. Yun po yung totoo. O katulad po yung mga may mga kaibigan at mga kapatid po tayong mga
yung mga Aitano. Sometimes parang ayaw nilang makisalamuha dito sa atin sa baba kasi nahihiya sila at minsan natatakot sila. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung mga iba may self-inferiority. Pero dito, may binabanggit ang Biblia. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lamang. Hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. Well, ano ba ang hintil? Sino ang hintil? Bakit may hintil? Ito ang sabi po ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Ang bansang Israel, kapag ikaw po ay Jew, okay? You belong to the country Israel at ipinanganak kang Hudyo, ikaw yung kababayan at kadugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tawag sa iyo ay Hudyo o kaya Jew. Okay, Israelites. Ano yon? Lahi ka, ikaw ay kadugo, lahi sa pinagmulan ng mga ninuno na pinagmulan ni Abraham. Okay, si Abraham, nagkaroon po siya ng isang anak. Okay, at itong ang naging anak niya si Isaac. At si Isaac, nagkaroon din po siya ng mga anak at mayroon po siyang anak na pinagmulan ng 12 tribes. Ang pangalan ng anak niyang to si Jacob. Si Jacob, nagkaroon po siya ng 12 anak na siyang kumakatawan sa 12 tribes. Okay? Ito po ay lumaganap. Ito po ay dumami. Sila po yung naging Jew. Okay? Sila yung naging Israelites. So, sabi ng Biblia, mga kaibigan, kapag dugo kang Hudyo, mga kapatid, o kapag ikaw ay isang Israelita, dugo kang Hudyo. Now, ang sabi naman dito, outside Israel, kapag hindi ka Hudyo, anuman yung kalagayan mo, mga kapatid, ang tawag sa iyo ay hintil. So, outside Israel or outside the Jew, we belong to Gentiles. Sino ba ang hintil? Ang hintil ay ang lahat ng mga bansa, all nations, except Israel. So, tingnan nyo all countries of Europe at lahat ng mga nakatira o lahat ng mga tao dyan, liban kung may mga pumunta dyan na mga Hudyo, mga kaibigan, ang tawag dyan ay mga hintil. Lahat sa US o maging sa Latin America o maging sa India o maging sa all Asian nation like China, Thailand, Singapore, Philippines, Japan, Malaysia, lahat po ng mga iyan, mga kaibigan, ang tawag dyan ay Gentile o hintil. So, if we come now, pupunta na tayo sa talagang paksa nito, parang lumilitaw na dalawa lang po yung klase ng tao na parang umiikot sa kaligtasan. Ano yun? Hudyo at hintil. Okay. Medyo nakukuha nyo na mga kaibigan. Ayon doon sa plano ng Diyos at panukala ng Diyos, ang bayan ng Diyos na mahal niya at hinirang niya ay ang Israel, ay ang mga Hudyo, mga kaibigan, ang bansang Israel. Kasi nakalagay dito
ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. Kung ganon, ayon talaga sa purpose and plan of God, wala sanang kapag-asang maligtas ang mga hintil. Maaring nabuhay ang mga hintil, pero hindi ito yung plano ng Diyos na bayan niya. So, ibig sabihin, we are rejected. Bakit? Ang kinakalinga ng Diyos, ang chosen generation, ang royal priesthood, ay walang iba kundi ang bansang Israel at ilalong ang mga Hudyo. Okay, mga kaibigan, gaano ba naman kaliit lang yung bansang Israel? Inkumpara sa lahat ng mga bansa na nakapalibot sa Israel, sa mga Arab nations, sa Middle East, sa Europe countries, sa Latin America, sa USA, sa lahat ng Asian, lahat po ng mga iyan, ang tawag dyan ay Gentile nation. Ngayon, sa lahat ng bansa, kung may mga nakatiramang Hudyo, mga kaibigan, sila pa rin yung mga Hudyo na dapat umuwi doon sa bansang Israel. Okay, yun po yung totoo. Pero hindi naman kasi bawal na sa bawat bansa ay mayroon pong mga tao na pwedeng mamamayan. Tulad po sa USA, hindi lang naman mga American people yung nandun. May mga Pilipino rin nang naging American citizen. Lalo nga sa mga Meksikano, halos kalahati na ang mga nakatira doon. Maraming black. Katulad din sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi nga natin alam kung may mga nakatira dito na Hudyo. Pero kahit may nakatira dito na Hudyo, mas iba pa rin ang pagtingin ng Diyos sa kanila kaysa sa atin. Ikaw nga, sila yung chosen, mga kaibigan. Bakit? Tingnan nyo. Kahit nagmamatigas sila, ano ba yung word na nagmamatigas? Kasi nakalagay dito ang sabi niya rito, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. Bakit nagmamatigas sila? Mga kaibigan at mga kapatid, kung mabasahin mo kasi ang Biblia, kung sana tayo yung naging kalagayan ng mga nauna, disuwampalataya tayo. Sila hindi. Bakit? Tignan mo ang mga kaibigan. Mula pa lang doon sa creation ni Adam and Eve, sinuplayan na sila ng Diyos ng lahat ng pangailangan, pero nagkasala pa rin. Pero bagamat nagkasala ang tao, yun yung minana na natin, kaya pumasok na ang kamatayan, pumasok na ang sakit. Gumawa pa rin ang Diyos ng pamaraan hanggang sa, tingnan nyo, dumating po sina David, sina Abraham, sina Moses, na ganyan, mga kaibigan. Ang Diyos gumawa pa rin ng pamamaraan para yung kasalanan ng tao ay mapawi sa pamamagitan po ng paghahandog. Ang daming tao noon na makasalanan, kailangan pa rin nilang maghandog. Maghandog po ng kung ano-anong mga hayop yan. Okay? Matigas pa rin ang kanilang puso. Pinakita na ng Diyos, pinakain sila ng mana, matigas pa rin sila ang kanilang puso. Nahati yung dagat, doon sila lumakad. Wala pa rin silang paniniwala. Gumawa pa rin sila ng mga idol, mga hayop na ginawang ginto, na ginawang hayop. Doon pa rin nila sinamba. Sa lumang tipan, alam nyo naman na ang Diyos galit na galit sa mga sumasamba sa mga idols. Doon siya galit na galit, mga kaibigan. Ang Diyos, ayaw niya na mayroon po siyang kahalili. Ayaw ng Diyos na ang sasambahin mo ay yung nilalang niya. Yung bato, semento, kahoy. Gusto ng Diyos, ang sambahin natin ay yung lumalang, which is God. So, naging matigas ang bansang Israel. Hanggang sa ang Diyos gumawa pa rin ng pamaraan para iligtas ang buong sangkatauhan. Anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong anak, ipinanganak ng isang tao, walang iba kundi si Virgin Maria, na magiging asawa niya sana si Joseph. So dumating si Jesus, namuhay po siya sa kalinga ni Maria at ni Jose, na karpentero. Pansinin ninyo, pinalaki siya, pero ang pagiging bata ng isang batang ito ay kakaiba sa mga bata sa panahon ngayon at sa panahon noon. Kakaiba, sumasa kanya ang Diyos hanggang sa lumaki siya, at yung maganap na ang kanyang pagliligtas, hindi pa rin tinanggap ng mga Israel, ng mga Hudyo. Kaya ibig sabihin, nagmatigas sila.
noong ang Diyos na Ama ang gumabay sa kanila, hindi sila gaanong naniwala. Sa gabi, pinatnubayan sila ng haliging ilaw. Kahit saan sila magpunta, may nagga-guide sa kanila. Sa araw, pinapatnubayan sila ng ulap, mga kaibigan, upang hindi sila mapaso sa araw, sa ilang noon. Nagpakita ang Diyos ng maraming himala. Araw-araw, hindi na namumulot lang sila ng pagkaing mana. Pagkatapos, ang bato, bubulwak ng tubig, yun yung kanilang inumin. Nakita nila ang Diyos sa magitan ng mga milagro. Nakakausap ng Diyos ang mga pangunahing mga lingkod niya. Pero tignan po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, naging matigas pa rin ang mga Israelita o mga Hudyo. Unbelief pa rin ang nanguna sa kanilang buhay sa hindi paniniwala. Ngayon ang Diyos gumawa pa rin ng remedyo na dahil hindi makita ang Diyos, dahil Espiritu, nagmanifesto, bumaba ang kanyang anak at naging tao, at siya ang inordain niya na tagapagligtas. Siya ang inilagay ng Diyos sa Acts 4:12. Siya ang pangalan na pwede mong tawagan, tanggapin sa ikaliligtas ng tao. Mga kaibigan, hindi pa rin tinanggap ng mga Israelita at mga Hudyo. Hindi nila pinansin si Jesucristo. Kaya anong sabi ng Biblia? Sabi niya, ulitin ko, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. Ibig sabihin, programa pala ng Diyos ang extension ng kaligtasan. Dahil kung tinanggap agad ng mga Hudyo ang kaligtasan o ang Panginoong Hesus, mga kaibigan, hindi na-extend ang kaligtasan sa ating mga hintel. Sabi niya rito, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Kunin natin yung salitang yon. Pansamantala, ibig sabihin darating ang araw, ang bansang Israel o ang mga Hudyo, mga kaibigan, ay magpapakumbaba, hihingi ng tawad sa mga nagawa nilang kasalanan at tatanggapin nila si Jesucristo. Kasi kung babasahin niyo po ang Ebanghelyo, sila po ang nag-reject kay Jesus. Ipinapatay nila si Jesus. At magpasalamat tayo. Dahil sa kamatayan ni Jesus, lumaganap ang Ebanghelyo sa hintil. Nagkaroon, mga kaibigan, ng pagkakataon na makalapit ang mga hintil sa Diyos. Dahil sa kamatayan ni Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay upang iligtas na ang lahat. Kung hindi dumating ang Panginoong Hesus, wala tayong kaligtasan, sapagkat umiikot lang ang kaligtasan sa bansang Israel. Ngunit ang Diyos ay mapagmahal. Sayang naman tayong mga Pilipino, sayang yung mga ibang bansa na pagkatapos mamatay ay wala na. Pwedeng mangyari sana yon kung hindi dumating si Jesus. Pero nung dumating ang Panginoon, lahat ng tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, ng kanilang espiritu, at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero dinggin ninyo ito, mga kaibigan. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. Wow! Hiwaga ito, mga kaibigan. Bakit? Ang bilang pala, may bilang pala, mga kaibigan, na maligtas. O ibig kong sabihin, may kabuang bilang na pinupuno ng Diyos upang ang mga hintil ay maligtas. Ibig sabihin, kapag dumating na yung bilang na yon, babalik na ang kaligtasan
sa Israel. So, ibig sabihin, ang extension ng salvation o ang habag ng Diyos sa bansang mga Hintil ay natapos. Oh, hindi ba hiwaga? Kaya yung kaligtasan natin na dumating, ito ay habag ng Diyos. Ito ay grace. Pansamantala lang din. Kaya sabi ng Biblia na huwag maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Sa atin daw, huwag maging mataas ang palagay natin sa ating sarili sapagkat may end, may limitasyon pala sa ang kaligtasan ng mga Hintil. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga Hintil o hindi lahat ng mga bansa, hindi lahat na nakatira sa Pilipinas o Pilipino ay maliligtas. Mga kaibigan, at alam nyo, hindi religion ang nakalagay, parang dalawa lang yung makikita mo dito na programa ng Diyos sa pagliligtas. Ano yun? Bansang Israel at mga bansang Hintil. Pero may kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin makukuha, ma-achieve yung kaligtasan. Sa pamamagitan, mga kaibigan, hindi sa pamamagitan ng pag-anib ng relihiyon. Hindi rin sa pamamagitan, mga kaibigan, ng pagtatayo ng anumang relihiyon. Okay, sa Pilipinas napakaraming relihiyon, mga kaibigan. Pero, hindi naman iisa ang relihiyon na parang pinapaboran ng Diyos. Kasi hindi nga relihiyon ang tinitingnan ng Diyos. Mayroon nga lang tayong mga iba't ibang pangalan ng mga pinupuntahang church. Kasi kailangan na pag nag-operate ka ng isang grupo o isang pananampalataya, kailangan mo itong kumuha ng lisensya. Kasi bawal po na magkaroon ng gatherings, ng operation na magsama-sama ang grupo sa pagsamba sa Diyos na walang lisensya. So, kailangan magpa-license ka o kailangan mo may pangalan. Okay? Yan, maraming pangalan. Pero wag nating ipagmalaki na ang pangalan ng ministry, unang church na inyong kinaaniban, ayan, yung tinubos ng Diyos. Hindi. Hindi po. Pangalan lang yun. Hindi yan yung ililigtas ng Diyos, yung simbahan, yung church, yung iglesia, yung templo, kung ano-ano man diyang mga pangalan. Pangalan lang yan, mga kaibigan, dahil kailangan mong kumuha ng lisensya. Pero hindi iyan ang tutubusin ni Lord. Ang tutubusin ni Lord, nakalagay dito, may kabuang bilang ng mga Hintil. Ako'y Hintil. Kaibigan kayong nakikinig, Hintil kayo. Kasi dugong Pilipino. Kung dugo kang Chinese, Hintil ka rin. Kung dugo kang Hapon, Hintil ka rin. Kung dugo kang Muslim, Hintil ka rin. Dugo kang Amerikano, Hintil ka. Pero pag dugo kang Hudyo, Israel, mga kapatid, hindi ka Hintil. Taga-Israel ka o taga-Hudyo ka. Ikaw ay bayan ng Diyos. Kaming mga Hintil, tayong mga Hintil, dati hindi bayan ng Diyos, walang kaligtasan. Pero dahil sa pagmamatigas ng mga Hudyo, mga kaibigan, lumaganap ang ebanghelyo sa mga bansang Hintil. At ang ginamit ng Diyos parang ebanghelyo ay pumasok sa mga Hintil ay si Apostol Pablo. At ngayon, sabi ng Biblia, may kabuang bilang. Kaibigan, siguraduhin mo isa ka sana isulat na bilang, hindi pag-anib ng iglesia o ng simbahan ito. Ano yun? Sa Gawa 4:12, anong nakalagay doon? Ang sabi niya, mga kaibigan, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa at maging sa ilalim ng tubig, nasukat ikaligtas ng tao, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So kailangan mo palang sumampalatay sa Panginoon. Sa Juan 1:12, but as many as receive Him, to them give He the power to become the children of God. So ibig sabihin, mga kaibigan, ang anak lang ng Diyos noon ay ang mga Israel o mga Hudyo. Pero may karapatan ka ng maging anak ng Diyos kahit Hintil ka. Ano yun? Sabi niya, at ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino ang tatanggapin mo? Si Jesus. Kaya't iminumangkahi ko sa iyo, kaibigan o kapatid na nakikinig, kung gusto mong maligtas, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo at magpatuloy ka kung saan mayroong nangangaral ng pinapangaral ay si Jesus na tagapagligtas at Christ-centered at ang ginagamit ay ang Biblia.
Huwag kayong maniniwala na ang tagapagligtas ay ang kapilya, ang simbahan o iglesia, at huwag rin kayong maniniwala na ang tagapagligtas ay ang mga founder. May mga church na ganyan, ang hinihintay nilang savior nila ay ang nagpasimuno ng kanilang iglesia. Hindi. Wala pong tao na pwedeng magligtas sa atin, ang Panginoong Hesus lang. Ang daming founder na kanilang hinihintay. Ang daming founder na namatay pero hindi muling nabuhay. Ang daming mga nanguna sa mga kung ano-anong relihiyon, namatay na yon pero hindi naman muling nabuhay. Ang muling nabuhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So mga kaibigan, huwag tayong magmalaki. Kung malaki man ang ating church, simbahan o templo, huwag tayong magmalaki. Bakit? May bilang. May bilang. Ang ibinibilang dito, ang binibilang ng Diyos, yung mga sumasampalataya kay Jesus. Hindi sumasampalataya sa simbahan, sa iglesia, sa relihiyon, o sa mga founder o pasimuno ng inyong mga inumpisahang mga gawain. Ang dapat, ang inililista ng Diyos na ililigtas na ng mga hintil ay yung sumampalataya sa Panginoon at nagpapatuloy sa Panginoon sa pamamagitan ng mga turo ng mga nangangaral sa kanila o ng mga shepherd ng kanilang buhay. So mga kaibigan, puputulin muna natin dito at dumating na po tayo sa oras. Itutuloy ko po ito sa susunod na mga linggo sapagkat siguro mga 2 to 3 weeks nating paksa ito, mga kaibigan. Medyo maganda ito na ating pinapag-aralan, pero dahil sa oras na po, magpapaalam na ang iyong kaibigan, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ang iyong lingkod o patuloy na nagbabahagi po sa inyo sa programang ito sa Bombo Radio at ang programang Buhay Kristiyano. At binabati natin ang ating mga kaibigan na patuloy po na kasama natin sa pag-aaral na ito. Walang iba kundi si Pastor Donald Castro at Brother Eli Ordonio, saka sa founder po natin na walang iba kundi po si Evangelist Emil Walat. At binabati ko rin ang lahat ng mga kapatid po nating mga pastor dyan sa New Zealand, sa USA at maging sa Asian nation, sa lahat ng mga pastor po dito sa Pilipinas. At salamat din sa mga kaibigan po natin dito sa Engineering Department. Walang iba kundi si Brother Dante Ducosin at si Brother Dudes Lalata. At ito po ang iyong lingkod ng walang iba kundi si Pastor Alex Manipon at bumabati sa inyo. Good afternoon and God bless you all. Pagpalain din ni Lord.